Sa ikalawang pagkakataon, pinull out ni US President Donald Trump ang Estados Unidos sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Iginit ni Trump na woke at divisive ang nasabing ahensya. Dating kumalas ang Estados Unidos sa UNESCO noong unang panunungkulan ni Trump. Ngunit binawi ni dating Pangulong Joe Biden ang aksyon ni Trump at ibinalik ang US sa UNESCO. Narito ang report ni Pearl Rogacion. Itinatag ang UNESCO pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na layong isulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng kooperasyong internasyonal sa edukasyon, siyensya at kultura. Ayon kay White House spokeswoman Anna Kelly, sinusuportahan ng UNESCO ang mga bagay na taliwas sa mga tuntunin na ibinoto ng mga Amerikano. Sa US State Department naman, sinabi ni spokesperson Tammy Bruce, wala sa interes ng bansa ang UNESCO. UNESCO works to advance divisive social and cultural causes and maintains an outsized focus on the UN's Sustainable Development Goals, a globalist ideological agenda for international development at odds with our America First foreign policy. Dagdag ni Bruce, bahagi sa suliranin ay ang pagtanggap ng UNESCO sa Palestine bilang member state ng ahensya. We've got UNESCO's decision to admit the, quote, state of Palestine, end quote, as a member state is highly problematic, contrary to U.S. policy, and contributed to the proliferation of anti-Israel rhetoric within the organization. Samantala, ayon sa UNESCO officials, ang pag-alis ng US ay may limitadong epekto sa mga programang pinupondohan ng bansa. Dagdag ng mga ito, maraming pinagkukunan ng pondo ang ahensya. Anila 8% lamang ng budget nito ang galing sa Washington. 26 na sites sa US ang nasa World Heritage List ng UNESCO. Kabilang dito ang Statue of Liberty. Sa listang ito ng UNESCO, may higit sa 1,200 global locations ang may outstanding universal value. Pearl Rogacion para sa mata ng Aguila International. Trusted, connected, on point.